Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga iskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayun din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento at sa tulong ni Santa Lucia, isang dalaga at martir, atin dinawang maisabuhay ang ating po mga naririnig na salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin lalo na sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa. Bago po tayo magpatuloy, muli ating alalahanin ang ilan sa mga ibinigay sa atin na mga pananalita dahil ang salita ni Jesus ay salita ng buhay at ito ang gabay natin sa araw-araw. Nung Lunes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Immaculada Concepcion, ipinahayag ng anghel kay Maria at ganoon din ipinaparating sa atin, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Walang iba pang pwede nating ipagmalaki na masaya tayo, na natutuwa tayo sa lahat ng achievements na meron tayo, maliban dito sa yung malaman mong natutuwa ang Diyos sa atin. So yun yung paalala kay Maria na matuwa siya dahil kalugod-lugod siya sa Diyos. Ganon din nawa yung sa atin. No? Nawa natutuwa at nalulugod sa atin ang Diyos. Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, "Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ito ay patungkol sa talinghaga na binigay niya na kung merong isang tupa ang mawala, iiwan niya ang 99, hahanapin ang nawawala. Nung Miyerkules, sa pagdiriwang naman natin ng pagtatalaga ng simbahan ng Katedral ng Maynila, pinaalala sa atin ang pagmamalasakit sa tahanan ng Diyos, kung paanong si Kristo noong panahong iyon ay pinagtabuyan niya ang lahat ng mga namamalit ng pera, mga nagtitinda doon mismo sa loob ng templo. At sinabi niyang, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan ang tutupok sa akin." Noong Huwebes, pinaalala din sa atin sa kung paano sinimulang ipahayag ang tungkol kay San Juan Bautista noong linggo sa pagdiriwang ng ikalawang linggo ng Adbyento. At muli, sinusundan nito noong Huwebes sa sinabi ni Kristo, "Sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinag-aharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya." Hintayin nating itaas tayo, huwag nating ipagpilitang itaas ang ating mga sarili. Kahapon, Biyernes, sa pagdiriwang naman natin ng kapisahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, muli katulad ni Maria, maintindihan at unawain nating mabuti. Sabi ni Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin
ang iyong sinabi. Yung pagiging masunurin sa plano ng Diyos, higit na mahalaga kaysa sa mga plano natin na gustong-gusto natin ang Diyos ang sumunod sa atin. At ngayong araw na ito, muli sa pagpapaliwanag ni Jesus patungkol pa rin kay Juan Bautista, na sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. Sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, muli yung pangitain niya tungkol kay Elias, na ang pangako din na siya'y muling magbabalik. So ilang daang taon pa ang lumipas mula sa aklat ni Sirach hanggang sa pagpapahayag ng mabuting balita. Napakatagal at alam ito ng mga eksperto, ng mga pariseyo, eskriba, na babalik si Elias. Pero yun nga po, sabi ni Kristo, hindi nila kinilala o nakilala si Elias. So si Elias, si San Juan Bautista, mga propeta. At ang kanilang misyon, ihanda ang mga tao para sa pagdating ng Panginoon. Pero maganda po dito, kasi yung sabi, pag bumalik si Elias, papakalmahin ang lahat. Titigil na ang samaan ng loob, maging ang samaan ng loob ng Diyos, mapapawi na. Dahil nga sa mga kasakiman at kasalanan ng tao. Pag dumating si Elias, huhupa ang lahat ng yan. At ganun din ang ginagawa o ginawa ni Juan Bautista nang siya'y nagpapahayag na pinapakalma niya muna ang lahat. Parang magandang mapagnilayan natin yan. Kasi ngayon, dahil papalapit tayo ng papalapit, marami parang nagkukumahog na, nagkakanda ipit-ipit na tayo sa traffic ulit, kasi maraming natataranta na, pero hindi naman eh. Kasi ngayon, dapat habang papalapit ng papalapit, pakalma tayo ng pakalma. Mahirap yung pagdating ng mahalagang araw, doon naman tayo may sakit, doon naman tayo high blood, doon naman tayo stress. Kaya kapag sumasapit ang araw ng kanyang pagdating, hindi na natin na-appreciate. Kasi bagsak na ang ating katawan, bagsak na ang ating emosyon, ating isipan, pati bulsa bagsak na. Wala pa yung araw na yun, walang-wala na. So, paano natin na ipapagdiwang na dapat masaya, dapat talagang, di ba? Kaya, nawa, no? Papasok tayo sa 3 linggo, paanyaya sa atin. Di ba? Tingnan natin ang mabuti at mas ayusin natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng kanyang pagdating. Amen.